may mga nag-aaway-away tungkol dun sa isang kandidato na kesyo, huwag niyo iboto kasi. Nag-aaway-away sila. Doon daw ho sa mga inihahalin tulad kay Alice Guo na pamemeke ng nasyonalidad o something. Kasi nga, huwag niyo nang iboto na kayo umasa sa amin dito. Ako hindi ko rin boboto yun. Presentasyon sa sinasabi daw pong budget na umano ay inayos. Pero sa totoo lang, hindi ho naman inayos. As a matter of fact po, palagay ko talagang dapat nang idulog sa hukuman para po questionin. Cosmetic, ang daming mga sinasabi. Pero simply said, ano ho yun? Sorry diretsuhon po lamang ito. Niloloko po tayo. Niloloko po tayo. Kasi yung 26 billion practically, napakaliit po na portion nung napakalaking isiningit na pork barrel sa ating budget. Yung sinasabi na malaki daw pong ibinawas doon sa unprogrammed, wala ho yung silbi. Hindi dapat counted yun. Hindi dapat counted yun. Kaya when you count it in totality, 26 billion lang. Yun lang. Pero napakalaki nung iniwan pa rin. Guys! Bagong taon na, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Dumi-dumi mo! Guys! Bayan, Happy New Year, guys! Guys! Gagawing operasyon sa mga guerrilla operations po ng Philippine Offshore Gaming Operations. No? Itong mga pogo na ito. At maliban dyan, ilang pa hong mga isyong pambayan na napaka-importante dahil nga ito po yung isyong umubos din po sa pagkarami-raming oras ng dalawang kapulungan ng Kongreso. In fairness po naman, meron pong nahita kahit papaano doon po kay Alice Guo na lantad yung katotohanan ng kanya pong mga pamemeke. Ngayon po kasi sa ating live chat dito, may mga nag-aaway-away tungkol dun sa isang kandidato na kesyo, huwag niyo iboto kasi. Nag-aaway-away sila. Doon daw ho sa mga inihahalin tulad kay Alice Guo na pamemeke ng nasyonalidad o something. Kasi nga, huwag nyo nang iboto na kayo umasa sa amin dito. Alam nyo na dahilan. Sige. Nasa sa inyo na po yan. Okay. Hindi na kami idamay dyan. Basta ako hindi ko rin boboto yun. Okay. Sige. Okay. So, inaantay pa natin si Yusek Gilbert. Pero may nag-comment dito kanina na nanawagan dyan daw sa Maynila. 3 araw na daw na walang nangungulekta ng basura. So sila daw ay nananawagan. Huwag manawagan sa akin. Di man ako mayor yan eh. Kay Mayor Honey Lacuna sila nananawagan. Binanggit niya. Asa ba mayor? Oo, si Mayor Honey. Pero tama yung sinasabi mo na gawin na ako sa Maynila nitong nakaraan. Ang dumi po ngayon. Nagulat ako. Ang lala nga po. Ano nangyari? Nandidimahid do. Ang dumi-dumi. Nandidimahid sa dumi. Opo. Dumi-dumi mo! Sa anggulo. Anggulo. Pero sana nga po kasi bagong taon na. Baka magbago sila ng gawidi yan. Guys! Bagong taon na, guys! Bayan, Happy New Year, guys! Dumi-dumi mo! Guys! Bayan, Happy New Year, guys! Guys! Yan yung sumigaw sa Malacanang. Sa Malacanang yan nangyari. Yung soundbite na yan, din natin nakuha yan doon sa kanila pong presentasyon sa sinasabi daw pong budget na umano ay inayos. Pero sa totoo lang, hindi ho naman inayos. As a matter of fact po, palagay ko talagang dapat na idulog sa hukuman para po questionin. Cosmetic, ang daming mga sinasabi. Pero simply said, ano ho yun? Sorry diretsuhon po lamang ito. Niloloko po tayo. Kasi yung 26 billion practically, napakaliit po na portion nung napakalaking isiningit na pork barrel sa ating budget. Yung sinasabi na malaki daw pong ibinawas doon sa unprogrammed, wala ho yung silbi. Hindi dapat counted yun. Hindi dapat counted yun. Kaya when you count it in totality, 26 billion lang. Yun lang. Pero napakalaki nung iniwan pa rin. Pogo ng mga guerrilla, hindi po yan ang ating inaasahan, hindi na yan malawakan, malakihan. Parang ngayon din, sa Isabong, meron pa rin naman mga guerrilla operations. So, ganun po ang ating maaring paghahambing dito. Sigurado at sigurado, meron po dyan na mag-ooperate pa din. Ang ating lang aasahan nga, sana, hindi nga po ganoon na kalalawak ang operasyon. But definitely po, sa tulong ng lahat, particularly po ng LGUs, masasawata iyan. Huwag lang pong kakanlungin ng LGU. Kasi ibang usapan po kapag LGU na po ang host ng Pogo Operations, no?
Yan po ang ating pong main concern dito. O sige, so hindi natin uubusin pong ating oras sa paghihintay po sa ating pong tawag kasi nga ang dami ho natin mga dapat na pag-usapan ng mga isyong pambayan. Babalikan ko lang itong usapin po nitong MRT-7. Yung pong in charge dito po ay ginagalang ho naman natin kasi nga actually may mga nag-file nga ng leave ang pasok po sa Lunes na eh. Naunawaan po natin yun, lalo na ho yung mga regular na mga empleyado na nag-uubos po ng leave, no? Sa gobyerno ho naman, ganun din po naman yun. So, hintayin po natin yung mga magpapaliwanag dito. But basically po, laman nga ng balita po natin kanina, yung pong mismong panawagan ng DOTR sa sinuman pong interesado. Kumbaga, nagbukas sila ng imbitasyon sa sinuman pong consultant na maaari pong magbigay sa kanila ng pag-aaral dito po sa mga sinasabing design na binago para po sa pagpapatupad nitong MRT-7 project. Binigyan po natin ito ng mahabang panahon sa ating think about it. Yan po ay maaari niyo pong panoorin po pa rin. Ang title nito ay No Ease of Doing Business. Ito po ay ating isang papawid noong pong June 4 ng 2024. Dahil kung nyo maaalala din po, lumantad at nabalita po yung katotohanan na nagkaroon na naman po ng panibagong delay ito kasi yung issue ng right of way at pagtutol ng lokal na pamahalaan sa San Jose del Monte, Bulacan. Okay, ano ho ba itong balitang ito? Ang binabanggit po dito, nag-aalok ang gobyerno sa sino man na maaari pong tumulong sa gobyerno, sa DOTR particularly, para gumawa ng pag-aaral kung tama ba yung mga disenyo na binago ng MRT-7. Tama ba sa usapin po ng teknikalidad? Okay. MRT-7, 573.65 million pesos. Kumbaga ito ang kanilang opening bid para sa mga consultant nito. Kalahating bilyon. So kailangan pa natin gumasta ng kalahating bilyong piso para tulungan po ang DOTR. Hingyan natin ang panigbo dito ang DOTR. Bakit wala ba silang sarili nilang mga technical na mga tao dito? Assuming po na kulang nga sila sa mga tauhan, talaga bang kinakailangan pa po nito? Sa dinami-dami ng changes po nitong planong ito. Okay? Babalikan ko ito dahil nga napaka-importante po. Kami ho mismo na taga Quezon City looking forward po dito sa ating pong mass transportation system na ito na ang tawag ay MRT-7.